Alas 12 na po ng tanghali at One Balita Pilipinas na. Mas makakamura ba yung tinatawag na rent-to-own, Chinky, o mas sulit ang magpatayo ng sarili mong bahay? Alamin natin sa episode na ito. First, ano ba ang rent-to-own? Ito po isang pamamaraan kung saan na umuupa ka ng bahay habang binabayaran mo yung balanse na ikaw na magmay-ari in the near future. May portion po na renta na pupunta sa down payment, kaya unti-unti mo nabibili ang bahay na hindi mo napapansin. Parang nga, sinatawag nga, again, rent to own. Ano po yung pros po nito? Siyempre, number one, mababa po yung tinatawag na front-up cost po natin. Walang malaking down payment agad. Hindi mo kailangan maghanap ng ibang tirahan habang binabayaran mo to, di ba? Mas madaling hulugan kung sakali medyo tight ang budget mo. Ano naman yung cons? Siyempre, mas mataas ang cost kumpara sa traditional na mortgage. Kasi nga, isasama pa rin yung interest factor. Kung hindi mo matapos ang kontrata, paano po mangyayari? Lahat ng pinambayad mo ay wala na. Ano naman pros pag ikaw po ay nagpatayo ng sarili mong bahay? Siyempre, mas may kalayaan ka sa disenyo, materyales, mas mababa rin ang overall cost ng iyong ikang pagpapatayo kasi pwede kang maghanap ng mas affordable at wala ng patong ng mga kontraktor. At siyempre naman, kung ikaw magmamanage ng pagpapatayo, sa disenyo mo na, pasok pa sa budget mo. At ang property value, ang pros po nito ay tataas over time, lalo na kung ikaw ay nasa strategic location. Pero ano naman po ang cons kung ikaw magpapatayo? Siyempre, maglalabas ka ng malaking pera, di ba? Number two, siyempre, maghihintay ka pa kasi hindi na siya move in eh. 'Di ba? Yung mga construction, 'di ba? Minsan may delay, permit issues, tapos yung mga tao kung di pumasok at kung di po magandang pagkagawa, uulitin mo. So, marami rin po talagang mga cons po. Kaya, ang tanong, anong mas practical, Chinky? Rent to own or build your own? Alam mo kung may steady income ka, pero maliit ang savings mo, mas maganda siguro mag-rent to own ka muna. 'Di ba? Para hindi ka mahirapan, hindi ka ma-stress. Pero kung may pera ka na, 'di ba? Mas gusto mo yung customized na bahay, mas maganda build your own na lang. Kung ang plano mo lalo na magstay ka ng ilang taon, maari, 'di ba? Kunyari, hindi mo alam, sigurado long term ka, o 'di ba? Pero bottom line po, it all depends on your capacity para sa future plan mo. Kung gusto mo, again, flexibility, na konti lang puhunan, go for rent to own. Kung gusto mo naman talaga yung dream house mo, according to your specs, according to your budget, pasok ka na lang sa build your own. Kaya ang tanong ko po sa inyo, ano bang swak sa budget mo? Doon tayo mag-usap at mag-umpisa. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.